Paanga ng manok ang aking recipe for today's video mga mare. So kapag nga nakuha mo itong recipe nga to mga mare, hindi ka nga mapapabili sa mga nagtitinda ng barbecue sa labas. Dahil kayang-kaya mo na nga rin lutuin ito sa loob ng iyong bahay. Tara at samahan nyo na naman nga ulit ako na lutuin ang isang tipid recipe natin ngayong araw. Kami ngay napasugod sa ulanan mga mare dahil kami ngay bibili ng pang-ulam. Magtatanghali na nga ito at kami ngay nag-aapurot baka nga kami walang maabutan sa palengke. Ura-urada nga kasi yung pag-crave ko ng paanang manok mga mare kaya nga napasugod nga kami bigla. Dahil alam niya naman napakahirap nga magdesisyon ng pang-ulam sa pang-araw-araw kaya nga ito na nga lang naisip naming iulam. Bukod nga sa napakamura lang naman ng 1 kilo nito ay masarap nga din naman itong pang-ulam. Maya-maya pa nga ay nakakita na nga rin kami ng pagbibilhan ng paanang manok. Dito nga kami nakakita sa gilid ng kalsada sa tabi ng mga gulayan. Okay naman ang panindang paanang manok ni kuya dahil malinis na nga ito at wala na nga masyadong balat. 1 kilo nga lang ang binili ko dahil 3 nga lang din naman kaming mag-uulam. Pagkatapos nga namin bumili ng paanang manok ay uwi na nga rin kami agad dahil nakapondo nga na naman ang ulan at baka nga kami mabasa at dumaan nga rin pala kami dito nga sa nagtitinda ng gulay dito sa loob ng subdivision na malapit nga rin sa amin. Dahil nagkikrave nga rin ako sa ginataang dahon ng gabi. Kaso wala nga raw silang tinda kaya dumiretso na nga rin kaming umuwi. Magtsitsaga na nga lang din kami sa paanang manok. Eto nga, agad ko na rin isinalin yung paanang manok dahil matagal-tagal nga itong linisin. Dahil tatanggalin nga natin isa-isa yung kukungan niya dahil hindi nga naman natin to pwedeng isama. Then finally nga nalinis ko na nga rin yung paanang manok at umpisahan ko na nga rin magluto. So hindi ko na nga kayo tuturuan kung paano nga magisa nitong paanang manok mga marit dahil alam nyo na nga yan. Aromatics nga lang naman yan na bawang sibuyas at luya, gigisa at pagkatapos nga ilalagay mo na nga yung paanang manok. At alam nyo ba, nung mga bata pa nga kami at nagluluto nga ang nanay ko ng tinola, abay nag-aagawan nga kami sa paanang manok. Kaya nga ang ginagawa ko ay binabantayan ko ni nanay ko habang nagluluto hanggang sa matapos siya at inihiwalay ko na nga yung paa. Mahirap na baka nga maunahan ako. Ang bibilis nga rin kasi ng mga kamay ng mga kapatid ko. Pagkatapos ngang matuyo at magisa ng aking paanang manok ay nilagay ko na nga rin itong toyo. Pagkatapos nga ay tinubigan ko na nga rin yan. Dahil pakukuluan nga natin to sa mahinang apoy para nga lumambot siya. Kapag ang paa kasi ng manok ay hindi mo napakuluan ay napakatigas nga. Pagkatapos nga na mahabang kuluan ay chinek ko na nga rin kung malambot nga siya. Nung ma-check ko nga na malambot na ay nilagay ko na nga rin yung ketchup dyan. So tansya-tansyahan lang din naman ako maglagay ng ketchup. So nakadepende na nga yun sa iyong panlasa. Nilagyan ko na nga rin ng Worcestershire para nga lalo siyang maging barbecue ang lasa. Asukal siguro nga nasa 2 tablespoon ito. White sugar nga yung nilagay ko. Pwede naman yung puti o kaya red, depende nga rin naman yan sa inyo. At kapag ka medyo naiiga na nga at natutuyuan ay pwede na nga iyan. So ayan, at ready plating na nga tayo at pwede na nga rin tayong kumain nito mga mare. At kung umabot ka nga sa part na ito, wag mo na nga rin kalimutan na i-like at i-share ang video natin ito. At i-share nyo na nga rin sa akin kung ano nga ang paboritong luto nyo ng paanang manok mga mare. So ayan mga mare, tikman natin itong aking paanang manok na nila. So try natin. Pakalambot. Alam ko, ang sarap. And that's all for today's video mga mare. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po tayo palagi. Bye-bye!